Upo! Patawad. Ako'y natutuwa at nakakatayo na ang anak manggubat. Ako si Pusaka. Akong pinuno ng puod na ito. Nais ko kayong pasalamatan sa ginawa niyong pagsagip at pagkupkup sa amin. Kung hindi dahil sa inyo ni Amaya, napahamak na kami. Ngunit Ubo, si Iloy, di siya nakasama sa ating pagtakas. Kaya hindi ko batid kung siya may nakaligtas. Tinatakas ko siya kasama ni Waba. Buo ang aking pananalig na siya ay nakatakas ang ligtas. Kung gayon, nasa na kaya sila ngayon? Lingayan? Ikaw ba'y nagulat na makita akong ligtas? At suot ang putong ng pinuno ng puod? Nais kong ibalita sa'yo na ako ang nagtagumpay sa naganap na digmaan. Kaya ako na ang bagong pinuno ng puod ni Manggubat. Ito rin nga ang ilapit sa akin ng iyong kapatid. Nung inabutan mo kami nag-uusap. Humingi siya ng tulong upang malaman at alamin ang kalagayan ng inyong Iloy. At matutulungan niyo ba kami hingkil sa bagay na ito? Si Amaya ay nagpadala na ng tao sa inyong puod upang magpanan. Hintayin na lang natin ang kanyang pagbabalik. Baka sakaling may balita tungkol sa inyong Iloy. Kung gayon, susundin ko ang inyong nais. Maaari ko bang malaman kung saan maaaring makita si Amaya? Huwag mo nang abalain pa si Amaya, Kino. At hindi ko rin ibig na kausapin o lapitan mo pa siya. Batid ko na ikay nagulat sa aking mga ipinahayag sa'yo. At batid ko rin na nais mo akong batiin sa aking tagumpay. Kaya naman bibigyan kita ng pagkakataon na makapagsalita. Nakuha sa paningin lang ang iyong katanungan ay hindi kita kikilalaning pinuno ng buwan! Hindi na nararapat na ako'y kilala mo pa. Sapagkat hindi ko kinakailangan. Lalo pat nahatulan na kita. Dalhin niyo siya at sumunod kayo sa akin. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Saan pa? Kundi sa iyong kamatayan. Tayo na. Pagkawalan niyo! Pagkawalan niyo! Bakit mo ako pinagbabawalan na makita o makausap si Amaya? Sa aking pagkakaunawa, hindi kayo tunay na mag-asawa. Hindi ba't nagpanggap lamang kayo upang makapasok sa aming pod? Oh, hindi nga kami tunay na mag-asawa. Ngunit hindi magtatagal. Ipagkakalob niya sa akin ang kanyang mga kamay. Kung ikaw man ay may utang na loob pang tinatanaw, pakiusap. Huwag na huwag mo nang aabalain pa si Amaya. Kung ayaw mo tayo na magkagulo. Tama na tayo. Ipagpauman mo, Ginoo, ang maras na salita ng aking anak. Ginoo, narito lamang pala kayo. Nanggaling ako sa balay na iyong tinitigilan upang ibigay sa inyo ang pagkain ito. Kaya tanggapin niyo na ito upang magkalaman ng iyong sikmura. Salamat. Hindi naman ako nagugutom. Sa iyo na lang ni Banok yan. Tama-tama ako'y nagugutom na. Ginoo, tila matamlay ang iyong kapatid. Masama pa rin ba ang kanyang pakiramdam? Oo, masama nga ang kanyang pakiramdam.
Ngunit hindi dahil sa lason. Maaaring siya ay nagkakaganyan sapagkat napag-alaman niya na si Ubo Amaya maaaring maging asawa ng iba. Balok kung maaari lamang huwag niyo akong pag-usapan. Ubo, di ko na kailangan sumupa ang inyong loob sapagkat maging kayo man, kami asawa na. Hiwalay na kami ni Binayan, Balok. At ito'y sinaksihan ni Sungil. Ako'y malaya na. Hindi katulad ang dating punong alabay na nagbigay na ng pangako niya sa iba. Hindi ko naibigan ng iyong mga sinambit sa Ginoo. Patid ko ang katotohanan tungkol sa inyo ni Amaya. Bakit mo kailangan magsinungaling? Bakit mo sinabing maaaring mag-isang dibdib kayo ni Amaya? Sapagkat ang lalaking yun ay ginugulo lamang ang buhay ni Amaya. Ang Ginoong iyong sinasambit ay may asawa na. Nasasaktan lamang si Amaya. Kaya higit na makakabuti kung hindi na lang sila magkakausap. Paumanhin pinunong pusaka. Ngunit ako'y napadaan lamang dito at hindi ko sinasadyang marinig ang inyong usapan. Ngunit nais kong ipabatid sa inyong anak ang Ginoo ng banwang ito na ang aking Ginoo at si Binayaan ay hiwalay na. Kung kaya't wala akong makitang dahilan upang sila'y paglayuin ni Amaya. Hiwalay na kayo ni Ubo Binayaan? Asang tunay? At naniniwala nga kayo na si Ubo Amaya ay nagbigay na ng pangako sa ibang lalaki, Ginoo? Bakit ko naman ito hindi paniniwalaan? Kung si Ubo Amaya ay may mahal ng iba, bakit niya ibubuhis ang kanyang buhay sa pag-aanito upang maligtas ka lamang sa kamatayan, Ginoo? Anong ibig mo sabihin? Nilaslas ni Ubo Amaya ang kanyang puso upang ialay sa mga diwata ang kanyang dugo. Ginawa niya iyon upang ang iyong dungan ay may balik na sa iyong katawan. At naniniwala ako na iyon ang dahilan kung bakit kayo ligtas na, Ginoo. Ganon kayo kahalaga sa aking Ubo. Kaya hindi ako naniniwala na magagawa niyang ipagkaloob ang kanyang pangako sa iba. Ako siya matatagpuan. Nais ko siya makausap. Amaya. Pagani? Anong nais mo sa akin? Ipagpaumanhin mo kung ng gambala kita sa mga ginagawa mo. Nais lamang kita makausap. Nandito ako upang hingin ang inyong basbas upang makapag-isang dibdib ako kay Binayaan. Di ko akalain na ika'y magiging akin. Ikaw na dami kong bulong sa mga bituin. Sa'yo'y pagtulong lamang ang kahulugan ng pakipag-isang dibdib sa akin. Balik sa akin. Katuparan ito ng pangarap. Pagkat ang tagal na kitang nanibig, Manani. Subalit alam ko, ang kapatid ko pa rin ang inyong tinatama. Ikaw lamang ang lalaki na aking tinatanong bagay. Ngunit batid ko ako ay kaibigan lamang sa iyo. Kaya't hindi ko na naisin pang humadlang sa iyong kaligayahan. Panahon na upang maging masaya kayo ng aking kapatid. Panahon na upang kayo magsama. Hindi ba malakas ang iyong katawan, ngunit bumangon ka na? Ano bang nais mo sa akin para sadyain pa ako dito? Kung ipinatawag ba kita,
Darating ka ba upang ako'y makita? Ano bang bakay mo sa akin, Bagani? Ano nangyari sa kamay mo? Sa mulo ko ang sugat na yan. Nakuha ko yung sugat ito sa pagsalakay natin. Ama, hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Hindi mo kailangang ilihim sa akin ang mga ginawa mo upang iligtas ang aking dungan mula sa mga diwata. Ano bang nais mo sa akin, Bagani? Kahit isa ka na rin mandirigma, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang buwan na nagliliwanag sa aking kalangitan. Ikaw pa rin ang aking talang. Hindi mo na narapat sabihin sa akin yung, Bagani. Sapagkat bala ka na ng aking kapatid. Ayoko na yung marinig mula sa mga labi mo. Hiwalay na kami ni Binayaan. Nag-isang dibdib kami upang hindi na siya mapainilamitan kay Angaway. Ngayon naghiwalay na kami ni Binayaan. Sapagkat batid niya sa simula pa lang hanggang ngayon na iisa lamang ang babae aking minamahal. Yun ang aking buwan. Ang aking tala. Tama ba ang iyong sinanggit? Nagawa ko bang masinungaling sa'yo, Amaya? Batid nilaon kung gaano kita kamahal. Sumusumpa ako na ikaw lamang ang tanging mamahalin magpakailan pa man. Tinig ko ay iyong pakinggan. Tayong dalawa ang naging magkasama. Tayong dalawa sa hirap at ginhawa. Yan ang pangako ng puso ko sa puso mo. Tanging pag-ibig mo ang aking pag-asa. Haralingaya na silas. Batid kong biyag siya ng tao nilamitan. May nais ka pa bang ipahayag sa huling sandali ng iyong buhay, Lingayan? Sinadalangin ko na pagbayarin ka nilaon sa lahat ng iyong kasamaan. Hangal ka! Matapos ng imusikar ating pinagdaanan, Amaya, kay sarap pumarito lamang dito sa iyong tabi. Imbamas na ng iyong mukha. Ngunit hindi ko magawang tuluyang maging masaya sapagkat sumasagi pa rin sa aking isipan ang aking Eloy. Simulan mo ng umustan ng iyong huling dasal, Lingayan. Ako ang magtutulot sa iyo ng kapayapaan upang malugod mong iwan ang daigdig ng mga buhay. Paslangin mo na siya! Ano ang balak ng Bagani ngayon? Kinagagala kong sabihin sa'yo. Kami ipag-unawaan. May nakapagsabi sa akin na nabihag ng mga tao ninyo si Haralingaya. Nais kong malaman kung saan siya nakapiit. Nais ko sanang anyayahan ka na tayong mga aso upang may mapakahit tayo sa ating mga kasama. Kapag nasa liblib na bahagi na tayo ng kakauyan, nais ko mag-ibakay na landas. Sa gayon ay maiwan sa akin si Bagani. Bakit dahil? May ginabala ka bang gawin sa kanya?